next na po natin gagawin is adding roles na po tayo kaagad. So, nandito na tayo sa Server Manager Dashboard, and then Manage, Add Roles and Features. Lalagay na po natin dito lahat ng mga roles and features na kailangan natin. Hindi na po tayo mag-iisa-isa. So, nandito na tayo sa Add Roles and Features Wizard, and then next, role-based or feature-based installation, next, and then select server. Okay po yan. Ito na po yung ating IP address. So dito tayo nagkakaroon ng problem nung last time. Ngayon parehas na po ito. Okay, yan po yung sa static IP natin. Then next, lalagay na po natin lahat ng roles na kailangan natin. So una, ADDS or Active Directory Domain Services, add features, and then DHCP, add features, and then DNS server, add features, and then file storage. Under file storage may maliit na arrow, click po natin, no? Tapos meron pa isang arrow, hanapin po natin yung sa file and storage, yung work folder, and then add features. Okay, and then print and document services, add features, remote desktop services, and then remote desktop services. Tapos next lang po tayo ng next, no? Next po natin. Okay, next lang ulit. Next lang po. Sa remote desktop po na connection, i-check po natin yung apat, no? Remote desktop connection broker, add features, and then remote desktop gateway, add features, then remote desktop licensing, add features, and then remote desktop session host. Okay, add features. Tapos po click next ulit, then next lang po. Tapos restart, click natin, yes, and then install. Ngayon pag na-install na po lahat dyan, hintayin po natin yung ma-refresh, then close na po natin, and then i-restart po ulit natin yung ating Windows server. Lahat po ng gagawin natin na pag-add roles and features ay i-restart po muna natin para refresh po ulit yung program natin. Ito, na-install na po natin yung mga roles and features na kailangan natin. So ngayon, after nun, marami pong loading na mangyayari dyan, so wag po tayong mainip. Lumabas na po ito, and then close na po natin. Okay, pagka-close, may nakalagay po dito na flag, which is may mga notification po yan. Ang susunod po natin gagawin is promote this server to domain controller. Ito po muna. Okay, wag po muna natin papakialaman to. Tapos, ito muna, promote the server to domain controller. Okay, pag-click, ilalabas. And then, lalagay po natin dito is add new forest. Pagka-add new forest po, halimbawa, lagay natin testa.com. No? Testa.com. Click next. Hintayin po natin matapos.
naka-fix na po yung password. Halimbawa po, ang lalagay kong password is lalaki letter CSS at 2024. Click next. Okay, next lang po. Meron nakalagay dyan, delegation for DNS server cannot be created because the authoritative parent zone cannot be found. I-resolve po natin yan mamaya. Click next and then antayin po ulit natin yung mga loading na yan. Next. Next. Then click install. Magpapa-restart po siya, no? Sign out natin, then close. Kung hindi po siya mag-restart, i-restart po natin siya. Tapos meron pa po ditong isa. So ito na po yung last part ng video na ito. Nag-restart na po siya, no? So medyo matagal yun. And then dito sa flag ulit, meron tayong tinatawag na complete DHCP configuration. And then click natin to, no? Then next. Ang gagawin lang po natin dyan is commit. Okay. Pagka-commit, close. Gagawin po natin, restart po muna ulit natin ang ating PC. Restart po muna ulit natin tong server natin. Tapos, nagpo-proceed na po tayo dun sa susunod na video natin.